2 taon silang naghintay para sa sandaling ito, at nang sa wakas ay dumating na, hindi kayang paniwalaan ng lahat kung ano ang sumunod na nangyari. Personal ang laban na ito. At ang reaksyon ng natalo sa dulo nito ang siyang talagang nagpabagsak sa buong tennis world sa wakas. Nakuha na ni Alex Ila ang kanyang matagal nang hinihintay na paghihiganti laban kay Elena Gabriela Rus. Ang eksaktong babaeng 2 taon na ang nakalilipas, sa VIA Open Qualifiers, ang sumira sa pangarap niya at nagsara ng pinto papunta sa Grand Slam main draw. Grabe ang score, 6-1, 3-0. Bago pa man magpasyang mag-retire si Rus dahil sa injury sa kanang paa, pero hindi ang pag-retire ang nagulat sa lahat. Ito pa lang ang simula. Ang tunay na nagpabalita ay ang reaksyon ni Rus pagkatapos, ang galit, ang matinding frustration, at ang desperadong panawagan niya sa mga fans. At para sa mga sumusubaybay ng matagal sa career ni Rus, hindi ito ang unang pagkakataon na kinailangan niyang harapin ang online abuse matapos ang isang mahirap na pagkatalo noong 2025, kasunod ng maaga niyang pag-alis sa Cincinnati Open. Nag-post siya ng isang nakakalungkot na mensahe sa social media, "Guys, sobra na ito." Muling gumagawa ng kasaysayan, 9 na sunod na laro ang natalo ng Romanian kay Ila sa sobrang inis. Binasag niya ang kanyang raketa, sinigawan niya ang kanyang coach, at pagkatapos ng medical timeout at isang rain delay, tahimik na lang siyang umalis. Pero ang sagot niya matapos ang laban, iyon ang pinag-uusapan ng lahat. Ano ba talaga ang sinabi niya? Bakit siya sobrang galit? At may nakatagong kwento pa ba dito bukod sa isang simpleng laban sa tennis? Maligayang pagbabalik sa Ace Rally Brief. Ito ang kwento ng nakakagulat na reaksyon ni Elena Gabriela Rus at kung bakit ang kanyang galit ay ikinagulat ng buong mundo ng tennis. Balikan natin ang mismong laban, ang Cincinnati Open Round of 64. Si Alex Ila, ang world number 20 at 17 seed, kaharap si Elena Gabriela Rus, ang world number 77. Kapansin-pansin ang tensyon. Hindi ito ordinaryong laban lamang, ito ay isang rematch. 2 taon na ang nakalilipas. Natalo ni Rus si Ila sa third qualifying round ng 2024 VIA Open, bumangon mula sa pagkatalo sa unang set para manalo, 3-6, 6-1, 6-4. Naging dahilan ang pagkatalong iyon kung bakit hindi nagkaroon si Ila ng kanyang unang Grand Slam main draw appearance. Ngayon, baligtad na ang mga tungkulin, mas mataas na ang ranggo ni Ila, siya na ang UNI champion, ang manlalarong may buong momentum, at handa na siyang maningil. Nagsimula ang laban sa isang gulat na break ni Rus. Ang serve ni Ila sa mismong unang game, tila kumpiyansa ang Romanian. Natahimik ang mga manonood. Muli bang mauulit ang kasaysayan? Pero iyon na lang ang huling sandali ng saya para kay Rus. Agad na sumagot si Ila. Binrik niya pabalik sa ikalawang game at pagkatapos may isang kapansin-pansing nangyari. 9 na sunod na laro ang nanalo ang Pilipinas, 9 ng sunod-sunod mula 0-1. Umabot ang score sa 6-1, 3-0. Isang tunay na demolisyon. Kitang-kita ang frustration ni Rus sa ikatlong game ng ikalawang set. Binasag niya ang kanyang raketa sa lupa. Sumigaw siya ng isang bagay sa kanyang coach na si Andre Kosciuszko. Hindi na niya kayang harapin ang walang tigil na presyon mula kay Ila, ang mapanlinlang na serve ng Pilipina, ang malalakas niyang return, ang agresibong paglalaro sa baseline. Sobra na ang lahat. Pagkatapos, dumating ang medical timeout. Ni-strap ang kanang paa ni Rus. At dumating ang ulan na suspinde ang laro dahil sa kidlat at nakakatakot na mga ulap sa itaas ng stadium. Nang malapit nang muling magsimula ang laro, ginawa ni Rus ang kanyang desisyon. Nag-retire siya, umalis siya, tapos na ang laban. Pero ang tunay na drama, saka palang nagsimula. Para maintindihan ang reaksyon ni Rus, kailangan muna nating balikan kung ano ang kanyang pinagdaanan. Hindi ito ang unang beses na haharapin niya ang alon ng puot matapos ang isang mahirap na pagkatalo noong 2025 sa parehong Cincinnati Open. Dumanas si Rus ng isang nakakagulat na first-round defeat laban sa Japanese qualifier na si Aedo. Siya ang paborito noon. Binigyan siya ng mga bookmaker ng odds na 1.55 para manalo, pero natalo siya. 6-2, 7-6. Nakakasira ang resulta para sa mga bettor na naglagay ng pera sa kanya, at inilabas nila ang kanilang galit sa kanya. Binaha siya ng mga abusadong mensahe sa social media, mula personal na insulto hanggang panhihiya. Walang tigil ito, malupit ito, at ito ang sumira sa kanya. Nag-post si Rus sa Instagram ng mga screenshot ng mga mensahe kasama ang isang nakakalungkot na caption, "Guys, sobra na ito." Nagmakaawa siya sa mga fans na itigil na ang pagpapadala ng hate. "People, sobra na ito," ang sinulat niya. Hindi lang ito tungkol sa pagkatalo, ito ay tungkol sa pagiging target ng mga taong hindi pa niya nakikilala. Mga taong hindi alam ang kanyang mga pinagdaraanan. Kakaunti lang ang nakakaalam na dumaraan si Rus sa isang komplikadong medical condition na madalas humahadlang sa kanya na mag-training gaya ng gusto niya. Kaya naman hindi pare-pareho ang kanyang mga resulta, kaya niyang maglaro ng napakagaling laban sa mga pinakamahuhusay sa buong mundo.
pero minsan din ay dumaranas siya ng hindi inaasahang pagkatalo palaban talaga si Rus. Naabot niya ang career high ranking na number 55, nanalo siya ng Belgian title sa Hamburg noong 2021, isang nakakagulat na upset ang naitala niya laban sa nooy world number 8 na si Barbara Krejcikova sa 2024 India Open. Umabot din siya sa final ng 5 Open noong 2025, pero ang online abuse ay naging isang patuloy na anino sa kanyang buhay. At matapos ang kanyang pagkatalo kay Ila, bumalik ito ng may dagdag na sigla. Kaya ano ba talaga ang sinabi ni Rus? Pagkatapos ng kanyang pagkatalo kay Ila, ang mga detalye ng kanyang post-match comments ay malawakang napag-usapan at ikinagulat nila ang buong mundo ng tennis. Halata na ang frustration ni Rus sa sandaling siya ay umalis sa court. Natalo lamang niya ang 9 na sunod na laro, nag-retire siya dahil sa injury sa kanang paa, at napanood niya kung paano siya ganap na dinominahan ni Ila sa isang paraan na tiyak na nakakahiya. Halatang halata ang galit ng Romanian. Binasag niya ang kanyang raketa. Sumigaw siya sa kanyang coach, kumuha siya ng medical timeout na sana'y magdala ng pagbabago na hindi naman dumating, pero ang kanyang reaksyon matapos ang laban, iyon ang tunay na bombshell. Muling bumaling si Rus sa social media. Katulad ng ginawa niya noong 2025, pero sa pagkakataong ito, mas desperado pa ang kanyang mensahe. Guys, sobra na ito. Nagmakaawa siya sa mga fans na itigil na ang pagpapadala sa kanya ng mga abusadong mensahe. Mga mensaheng nagmula sa lahat ng panig. Ang iba ay mula sa mga betting na nawalan ng pera dahil sa kanya, ang iba naman ay mula sa mga fans na nabigo sa kanyang performance, at ang iba pa ay talagang malupit. Dinadamay siya bilang tao. Palaging naging matatag si Rus. Nalampasan niya ang mga injury at mga hamon sa buong karera niya, at nagawa niyang bumangon mula sa mga medical issue na sana'y sapat nang pumatay sa mas mahihinang karera. Pero ang online abuse ay ibang klaseng laban. Hindi lang ito tungkol sa pagkatalo. Ayon mismo kay Rus, tungkol sa mga hate message. Ito ay tungkol sa kung paano ka atakihin ng mga tao ng personal. Hindi nila alam kung ano ang pinagdadaanan niya. Ang kanyang reaksyon ay hindi lang tungkol sa pagkatalo kay Ila. Ito ay tungkol sa akumulasyon ng maraming taon ng online abuse. Ang insidente noong 2025 ay dinala na siya sa kanyang breaking point. At ngayon, matapos ang isang matinding pagkatalo, bumalik na naman ang puot. Ang galit na reaksyon ni Rus ay ikinagulat ng mga fans, hindi dahil mali siyang magalit, kundi dahil inilantad nito ang pangit na bahagi ng tennis fandom na kadalas ay hindi napapansin, ang madilim na bahagi ng betting. Ang kalupitan ng mga anonymous na kritiko, ang presyon na hinaharap ng mga manlalaro tuwing sila ay tatapak sa court. Pero hindi lang tungkol sa online abuse ang galit ni Rus, tungkol din ito sa kung sino ang kanyang katalo, si Alex Ila. Ang parehong manlalarong kanyang natalo 2 taon na ang nakalilipas, ang manlalarong nawalan ng pangarap na Grand Slam. Dahil sa kanya, ang pagkatalong iyon noong 2024 ay naging turning point sa karera ni Ila. Ito ang nagpasigla sa kanya, ang nagbigay motibasyon sa kanya para mas magsipag pa, mag-train ng mas matalino, at huwag nang hayaang makaligtaan pa ang ibang pagkakataon. At ngayon, nakuha na niya ang kanyang paghihiganti para kay Rus. Tiyak na mapait itong sandali, siya ang nagwagisa. Kanilang unang enkwentro, siya ang mas may karanasan, ang manlalarong nauna nang nakaranas ng ganitong antas ng laban, pero ngayon, nalagpasan na siya ni Ila. Hindi maikakailang matingkad ang pagkakaiba ng dalawang manlalaro. Si Ila ay number 20 sa mundo, isang ONE champion, at isang manlalarong nakatalo na sa ilan sa mga pinakamahuhusay sa larangan. Si Rus naman ay number 77, nahihirapang makakuha ng pare-parehong resulta habang patuloy na nakikipaglaban sa mga injury at medical issue. Nagdala si Ila ng bagong audience sa tennis. Ang kanyang mga laban ay parang mga selebrasyon na ng Filipino pride. Puno ang mga stadium ng mga fans na nagwawagayway ng bandila at sumisigaw ng kanyang pangalan. Naging isang kilusan na siya. Isang phenomenon. Si Rus naman, sa kabilang banda, ay patuloy na nakikipagbuno sa bigat ng online abuse, isang labang hindi nakikita ng iba. At sa araw na yon, siya ang natalo. Pero may isa pang salik dito. May history si Rus ng frustration sa Cincinnati noong 2025. Sinundan ang kanyang maagang pag-alis ng isang alon ng puot noong 2026. Muling nangyari ang parehong bagay. Hindi maikakailang malinaw ang pattern. Kailangang maintindihan ng mga tao na ang mga manlalaro ay tao rin. Ayon mismo kay Rus, naramdaman namin ang presyon, naramdaman namin ang sakit. Hindi namin karapat-dapat na atakihin dahil lang natalo kami sa isang laban. Ang kanyang galit ay isang hiyaw para sa tulong, isang panawagan para sa pagmamalasakit, isang hinihinging pagtrato bilang tao. Hindi lang bilang isang betting commodity. Maligayang pagbabalik sa Ace Rally Brief Analysis. Nakita na natin ang laban. Narinig na natin ang reaksyon. Ngayon, tanungin natin ang pinakamahalagang tanong:
Ano ba talaga ang ibig sabihin ng galit na reaksyon ni Elena Gabriela Rus? Inilantad ng reaksyon ni Rus ang isang nakakabahalang katotohanan sa tennis. Ang abuso na hinaharap ng mga manlalaro online, hindi ito bagong problema. Nangyayari na ito sa loob ng maraming taon. Pero ang pagnanais ni Rus na magsalita ang nagbigay liwanag dito. Pinalala pa ng pagtaas ng online betting ang problema. Ang mga betor na natalo sa pustahan sa isang manlalaro ay madalas ilabas ang kanilang galit sa manlalaro mismo. Nagpapadala ng abusadong mensahe, banta, at personal na atake. Isa itong uri ng harassment na kailangang tiisin ng mga manlalaro. Sobra na ito, sabi ni Rus, at tama siya. Ipinapakita rin ng reaksyon ni Rus ang matinding presyon na hinaharap ng mga manlalaro. Bawat laban ay isang labanan, bawat pagkatalo ay isang hamon, at para sa mga manlalarong wala sa top 20, mas malaki pa ang presyon. Nakikipaglaban sila para sa ranking points, prize money, at para sa kanilang buong karera. Patuloy na hinaharap ni Rus ang isang komplikadong medical condition na madalas humahadlang sa kanya na mag-training gaya ng kanyang gusto. Nakamit niya ang mga hangang bagay sa kabila nito, pero malinaw na kumuha ng kabayaran ang presyon sa kanya. Ang inihahayag ng reaksyon ni Rus ay ang makataong bahagi ng sports. Hindi makina ang mga manlalaro, may emosyon sila, nakadarama sila ng sakit, nagagalit sila, na-frustrate sila, at karapat-dapat silang tratuhin ng may pagmamalasakit. Hindi ng abuso. Ang galit na reaksyon ni Rus ay isang paalala. Nasa likod ng bawat atleta ay may isang taong may mga pinagdaraanan, may mga takot, isang taong ginagawa ang kanyang buong makakaya. At sa huli, pinatitingkad ng reaksyon ni Rus ang laki ng fenomenon na si Ila. Binago ng Pilipina ang landscape ng tennis, nagdala siya ng bagong audience sa larong ito, nagbigay inspirasyon siya sa isang buong henerasyon, at ginawa niyang isang event ang bawat laban na kanyang nilalaro. Para kay Rus, ang pagkatalo kay Ila ay isang paalala kung gaano nakalayo ang narating ng Pilipina. 2 taon na ang nakalilipas, si Rus ang nagwagi. Ngayon, siya naman ang natalo. Ganap na nagbago ang mga tungkulin kay Elena Gabriela Rus. Makatwiran ang iyong galit. Hindi katanggap-tanggap ang abusong iyong hinarap. Isa kang mahusay na manlalaro na nakalampas sa mga hamong halos imposibleng malagpasan. At nararapat sa iyo ang paggalang, hindi ang puot sa mga fans naman. Tandaan na sa likod ng bawat atleta ay may isang tao na darama nila ang sakit ng pagkatalo, nadarama nila ang bigat ng inaasahan sa kanila, at nararapat sa kanila ang pagmamalasakit. Hindi ang kalupitan. Kay Alex Ila, karapat-dapat ang iyong tagumpay. Ipinakita mo sa buong mundo kung ano ang iyong kakayahan. Pero ang iyong paglalakbay ay hindi lang tungkol sa panalo. Ito ay tungkol din sa pagbibigay inspirasyon sa iba. At iyan ang responsibilidad na dala mo ng may dignidad. Ito ang Ace Rally Brief Analysis. Magkita tayo sa susunod.